Hello po sa inyong lahat mga crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay yung mga Bitcoin miners ay nagli-liquidate na po ng kanilang mga holdings habang papalapit na po ang Bitcoin halving. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, Bitcoin miners are selling their holdings to capitalize on the current bull run and prepare for future profitability by upgrading equipment. Kaya ayan, nagtitake profit na po ang mga Bitcoin miners at sinasamantala po nila yan ang pagkuha ng kanilang profit dahil sa yung pag-angat ng yung nararanasang pag-angat or bull run or pagtaas sa presyo ni Bitcoin. At yan, ginagawa po nila ito bilang paghahanda ayan sa kanilang future profitability kung saan ay gagamitin po nila ito. Ayan, yung kanilang kinita rito sa pagmimina, gagamitin po nila ito sa pag-upgrade ng kanilang mga mining equipment. Kaya yan po ang dahilan kung bakit sila ay nag-take profit or nagbebenta ng kanilang mga Bitcoin holdings ngayon. CryptoQuant CEO Qi Yangju highlighted a consistent trend of miners selling activity since 2012, noting that the bull market is likely to persist with steady ETF inflow. Kaya ayan, pinatunayan po yan ng CryptoQuant CEO na si Qi Yangju. Yan, na siya po ay nakatutok sa mga selling activity ng mga minero noong mula pa nung taong 2012. Kaya ayan, yan po ang sabi niya rito. At yung mga sellers, yung mga mga Bitcoin miners ay ayan, nagbebentahan na po sila ngayon habang palapit ng palapit ang Bitcoin halving ay patindi po ng patindi yung kanilang pagbebenta. Yan, the primary sellers in the recent Bitcoin sell-off are not US-based mining operation but rather offshore or more established miners. Kaya yan, yung majority po or yung primary sellers na mga Bitcoin miners ay hindi po US-based mining. Hindi po sila galing sa bansang US, kundi ito po ay mga offshore, yung mga galing po ito sa iba't ibang mga bansa or mga mas established na mga minero. According to insights from CryptoQuant, miners have begun to liquidate their Bitcoin holdings. This move aims to capitalize on the ongoing bull run and prepare for future profitability by upgrading their equipment. Despite the sell-off, the underlying momentum of Bitcoin remains strong, supported by substantial capital inflows, especially through spot exchange traded funds. Kaya ayan, yan po ulit, base po dito sa CryptoQuant ay ayan na nga, gayang ng sinabi ko kanina, ay yung mga minero ay nagtitake profit para paghandaan yung paparating na Bitcoin halving event. Kasi alam naman po natin na mahahati na po yung kanilang reward pagkatapos ng Bitcoin halving event. At para ma-maintain po yung kanilang kita ay kailangan po nilang mag-upgrade ng kanilang mga equipments. Ayan, dagdagan po siguro nila yung kanilang mga mining equipments or siguro ay bumili sila ng mas mataas na mga equipment na yan, yung mga high-end na mga technology or high-end equipment. Yan. Kaya yan po ang dahilan kung bakit sila nagtitake profit ngayon at sinasamantala po nila yung nararanasang pag-angat ng market price nitong si Bitcoin. At ayan, syempre nagbebentahan sila. 'Di ba? Ito ay magdudulot ng selling pressure kay Bitcoin. Yan, kapag marami pong mga nagbebenta ay dapat ay babagsak ang presyo ni Bitcoin. Ayan. Pero ang sabi po ng CryptoQuant ay maski nagbebentahan ang mga Bitcoin miners na ito ay
nananatili pa rin na bullish ang momentum ni Bitcoin. At ang dahilan po rito ay yung tuloy-tuloy na capital inflows na nanggagaling po sa spot exchange traded fund or ni Bitcoin or ang Bitcoin ETF. Yan, malaki po kasi ang pumapasok diyan na funds. Yan, dulot ng spot Bitcoin ETF na ito. Kaya mukhang dahil dito ay hindi po natin nararamdaman yung selling pressure na isinasagawa ng mga Bitcoin miners. Kaya wala po yan. Kaya parang baliwala po yung selling pressure na kanilang idinudulot kumpara sa pumapasok na malaking funds sa mga spot Bitcoin ETF. Juice Analysis also pointed out that the primary sellers are not US-based mining operations. Instead, offshore or more established miners are leading the sell-off. Kaya yan, pinangungunahan daw po ng mga offshore yan, na mga Bitcoin miners ang pagbebenta ng kanilang mga namina na mga Bitcoin. At hindi po yan mga US-based mining operations. Kaya ayan ang nangyayari ngayon dito kay Bitcoin. The fourth Bitcoin halving expected in mid-April this year will reduce the block reward from 6.25 BTC to 3.125 BTC, marking a significant milestone for the network and its participants. Kaya ayan na nga yung mangyayari. Ngayon ay yung nakukuha po na reward ng mga minero, kada block po na kanilang nakukumpleto ay 6.25 BTC. Ngayon ay pagkatapos po ng Bitcoin halving event na magaganap ngayong April, buwan ng April ngayong taong ito, ay yan, mahahati yan at makukuha na lamang po nilang reward ay 3.125 BTC. Yan, 6.25 divided by 2 ay yan, 3.125 BTC yung kanilang makukuha. Yan, para manatili po or yung kanilang para manatili para mapanatili ng mga Bitcoin miners yung kanilang makita ay kailangan po nilang mag-upgrade. Yan, magdagdag ng kanilang mga additional na mga mining equipments para ayan, yung kanilang namimina ay ayan, mananatili pa rin na maski ganito maski na lumiit yung kanilang namimina na block reward, pero pagdadaanin naman po nila sa pag-upgrade ng kanilang equipment yan or dadagdagan nila ito ay at least yung kanilang kita pa rin ay ayan, siguro ay baka tataas pa yan, kasi tumataas naman yung value ng Bitcoin. Despite the increase in selling activity by miners, market analysts remain optimistic about Bitcoin's trajectory. Researchers at Coinbase Research have emphasized that the recent price surge is just the beginning of a more extended bull run. They attribute this optimism to the multi-billion-dollar net inflows into spot Bitcoin ETF over the past 2 months, which they believe have fundamentally changed the market landscape. This influx of fresh capital is seen as a counterbalance to the selling pressure from miners, underpinning the bullish outlook for Bitcoin. Ayan, ganyan na rin po yung aking sinabi kanina. Yung mga meron daw mga grupo ng mga researchers dito kay Coinbase. At ayon po sa kanila ay tuloy-tuloy lamang po yung pag-angat ni Bitcoin, yung kanyang bullish trajectory. Ayan, at ang nagdudulot po nito ay ang multi-billion dollar na inflows or pumapasok na pondo sa mga spot Bitcoin ETF. Ayan, nitong mga nakalipas na 2 buwan at hanggang ngayon. Ayan, patuloy pa rin na may malaking net inflows. Ayan, multi-billion dollar net inflows sa mga spot Bitcoin ETF. Kaya ito po yung talagang parang driving force, pinaka-driving force ngayon ni Bitcoin kung bakit po siya patuloy na umaangat. Kaya maski po nagbebentahan ang mga minero, Bitcoin miners at nagdudulot sila ng selling pressure dito kay Bitcoin ay kina-counter balance po ng spot Bitcoin ETF yung net inflows ng mga spot Bitcoin ETF. Kaya yan po ang tungkol sa balita natin ngayon. Ayan, sa mga
Yan, mga minero dyan na nagbebentahan na. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.